Hi mga sis! Kumusta? Midnight snack tayo. 12 o'clock. Pansit Canton. In-order ko to sa online. Tapos, naglaga ako ng itlog. Itong Pansit Canton ko mga sis, isang balot to. 6 ang laman. Si Mayra nakakain na. Si Sammy nakakain na sila. May 2 natira. Kahit saan ko itatago pag alam nila na may parcel, ako darating, alam na nila ang laman. Pagkain yan, Pansit Canton. Itong mga anak ko, pinapakain ko to minsan yung mga ganyan noodles, mga corned beef, para hindi nila makalimutan yung panlasang Pinoy. Hindi lang yung puro chapati, puro curry, yung ganun. Si Elias, kumakain nga yan si Elias na ng Pansit Canton, corned beef, beef loaf. Kumakain si Elias. Kasi yan yung kinakain namin sa Pilipinas dati. Sa mga tatanong bakit marunong si Elias ng Tagalog, naka-stay sa Pilipinas ng more than 10 years. Doon kami nag-meet ni Elias. Ewan ko, bakit kami nagkaasawa na wala namang pera yan si Elias dati. Parang kami din yan na walang pera, mahirap. Naano ako mga sis, naloko ako. Akala ko mayaman. Kasi nag-drive ng sasakyan. Porbida. Mukhang pera, nagabaan. Ako naman, ang SM City employee dyan sa Paranaque, sukat. Siyempre, sexy. Ang uniform. Naka miniskirt. Tapos, balingkinitan pa yung katawan. Mukhang virgin pa. Ngayon, mukha ng mukha ng 5 ang apo. So, mga sis, huwag kayo mag-alala kasi malakas talaga ako kumain. Ang itlog ko is 5 lang to. Minsan kumakain ako ng 6. Same, fried or boiled. So, ayun. Nasa ako noon many stop, Manila. Love story begins here. Hi! May isang foreigner. Nakapila ako sa counter kasi bumili ako ng juice ata yun. Isang foreigner nasa likod ko, sumulpot. Sabi niya, "Hi! Can I know your number? One of my friends is asking." Uy, English. Ang naintindihan ko noon is kukunin yung number ko. So, binigay ko na agad. Kala ko, jackpot na. Paldo na si Rosana. So, binigay na. So, text-meet na kami. Ako nakatira ako dati doon pa sa sa kaibigan ko. Kaibigan kong tiguang. Tumatakas ako sa gabi. Pupunta ako dun sa apartment nila Elias.
Unang kita namin mga sis. Na-shock ako. Maraming babae sa apartment nila. Sa Paranaque kami dati nakatira. May girlfriend pa si Elias nun. Pilipina, nakita ko, nagsubuan sila. McDonald's na french fries. Di ko yun makalimutan. Ngayon mag-aaway kami. Bakit mo ako pinili? Di ba may girlfriend ka dati, nagsubuan pa kayo ng french fries? Tapos, in-invite kasi ako ng isang nun, friend nila. Ito yung papunta ako sa Japan na pasado na ako sa 6 months na sayaw na ballet. Grabe ang payat ko dati. Sa 6 months mong gagawin, magising ka ng alas 4. 1 hour to ready, maligo ka everyday. Pagka 5 niyan, warm up na. Lakas ng music. Pag wala ka pa sa linya, bugbugin ka. Grabe, ganyan yung routine namin sa pagtitraining. Sobrang stricto. Ang trainer namin may stick na kahoy na dala. Ang laki. Makinig ka talaga kaysa mapalo ka. Tapos nung nakapasa ako, isang take ko lang. 5 o'clock ng hapon, tigil ka sa 12 o'clock. Tanghalian, noodles, pansit bihon, walang sahog, yun lang. Isang plato, ganyan. Tsaka tubig, yun lang. Bawal soft drinks. Pagkahapon naman, 1:00 hanggang alas 4, alas 5. Pahinga ka na. Tapos yun, may libre talagang pagkain, pansit na walang sahog, yung mga ganyan. May kanin pero sa lang, sa gabi, kaunti. Sa yun, napasa ko yun within isang take lang. Marami kami, dancers sa harap, tapos may judges sa harap. Sa Makati kami nung nag-exam eh. Isang take lang, day. Pasado ako, day. Pero may isa kaming kasama talaga na nakailang take siya. Hindi talaga siya pumasa. Hanggang sa pabalik-balik siya sa agency, hindi talaga siya pumasa. Kasi nga, iba yung katawan niya, malaylay ba, malambot na parang walang buhay. Gusto talaga niya mangarap na ganun, hindi siya pumasa. Ayun, tuwing practice namin, napapalo siya. Kawawa nga eh. Uso pa dati yung Japan. Sagot sa kahirapan. Di pumasa na ako. May passport na kami, ganyan. Waiting na yung mga mga Japanese. Pagpipilian ka, yung mga ganyang na.
pagkapasa ko dahil, inanuhan kami, sinabihan kami ng manager namin, o sige, pwede na kayo maglabas, maglandi-landi sa labas, pero wag kayo magpabuntis-buntis kayo, mag-travel pa kayo sa Japan. Hala, disco kami guys. Disco kami mga sis. Sus, kay, na-meet mo namin yan yung isang grupo ng Pakistani. Kaya, hindi na ako pinakawalan ni Elias mga sis nung nag-meet kami. Kasi unang meet namin, dinala niya ako sa kaanak niya, na Pakistani, na may asawang Pakistani. Nagustuhan niya ako. Sus, yung Pakistani kay babae. Pinalinis man ako sa CR na sobrang itim. Napakinis ko yung CR. Wala ka sabi, hindi na ako pinakawalan. Nasawa na ako agad. Hugas ako ng mga plato, mga sis, ganyan. Tapos sama-sama na ako ng Elias mag-deliver ng mga ukay-ukay. Driver lang palang hinampak. Akala ko naka-jackpot na ako. Wala na yun, hindi na pwede umatras kasi nabimbangan ka na eh. Sa panahon nun, pangit yung mo. Pangalan mo, pag nabimbangan ka na, nakurug-kurug ka na, tapos hindi ka asawahin. Wala nang aasawa sa'yo. Nung sabi-sabi nung panahon. Ayun na, nag-umpisa. Si Elias, mag-asawa na sana yan. Ano ba yung... I think minsan nanonood yung girlfriend ni Elias sa vlog ko dati ba yun, may nag-comment, may nag-message sa akin. So yun. Tapos, taga yun, hindi na natin sabihin yung lugar. Nagsama na yun siya sa girlfriend niya doon sa province ng babae, doon na siya. Umalis siya doon, bumalik siya sa Manila. Kasi daw, hindi daw siya inasikaso, hindi daw nilalabahan yung damit niya. Sa kanila pag nag-asawa, gawin ka talagang maid. Hainan ka. Yun sigurong babae hindi sanay sa ganyang culture. Bumalik daw siya sa Manila. Ang kwento niya sa akin. Kasi daw, hindi daw siya inaalagaan. Alam nyo, andito naman tayo, iyawan na tayo, mahabang oras na. Ang mga kapatid ni Elias, ayaw na pupunta si Bilal sa Philippines. Kasi, alam nila ang mga Pakistani galing dito. Pagdating sa Pilipinas, may asawa na. May mga anak na. Kaya ayaw ng mga kapatid, mga in-laws ko. Si Bilal gusto pumunta ng Philippines. Sabi ng mga in-laws ko, usap sila ni Elias, hindi daw pwede padala si Bilal sa Philippines kasi daw baka lang mga magbabae lang doon, ganito, ganyan, tapos walang trabaho, ganyan. Paano ng buhay? Tulad sa papa niya, ganun daw ang buhay. Tama nga rin naman, di ba? Kasi sa atin, mga bata pa nag-aasawa na. Pero marunong sila tumayo sa sarili nilang buhay.
dito, nagpaasawa ang mga bata dito, pero tinitiyak nila na merong kakainin. Baga arranged marriage, pinakausap nila doon sa may tiyak na mabubuhay talaga yung kaanak nila, yung ganyan. Which is, maganda rin naman na maganda rin na pamamaraan kasi nga, dati nga, nagpapakasal ng mga tao dito kahit hindi makita ang mukha, wala pang mga cellphone dati. Pero ngayon, level up na sila. Kapag sabihin, kasal mo to, ganito, ganyan babae, pwede na sila tumingin sa mga picture. So, yun lang ang problema. Tingnan nila ang picture, okay ang tsura, maganda. Pero, nung nagsama na, doon na nagkaalaman. Doon na nagkaalaman mga sis. Dabog, lipad-lipad. Kung pwede palang lumipad ang mga pinto dito, lumipad na. Kasi dito naman, saksi ako dito sa mga mga bahay-bahay dito sa amin. Sa asawa. Ganyan, arranged marriage. Nagsama lang ng ilang buwan, naghiwalay. Sino masisisi nun? Di ang nag-arrange, di yung mga magulang. Diba? Tama yung sabihin na, wag mo akong kung sino ang pakasalan ko. Wag mo akong diktahan kung sino ang pakasalan ko. Yan ang rason ng mga Pinoy, diba? Sa atin. Kasi, hindi naman ikaw ang makipagtabi sa gabi, makipagsama kung ilang taon. Ako naman eh. Yun ang rason natin mga Pilipino. Pero dito, hindi mga sis. Dito, mga magulang. Excited na pagkasalan. Bago lahat. Pati yung nag-a-attend ng kasal, talagang bibili ng damit kasi once in a lifetime lang mangyari. Parang fairy tale talaga na talagang ay bago lahat. Talagang pati wallet, nagsilakihan, nagpormahan sa kasalan. Bongga. Gracious. Pero pagdating ng pagsama ng mag-asawa, wala na. Bigla nang umuwi doon sa mama. Hindi na bumalik sa lalaki. Andiyan na agad yung mga istorya na, ay, ganito, si ganyan, si ganito, ganyan na ganyan. Dami ng mga chichiburitsi. Kasi hindi sila dumaan sa ligawan stage ng mahabang panahon. Like, month sa atin, iba tayong mga Pinoy, pag nangliligaw tayo, nandiyan yung kasabihan na, we got to know each other. Ganyan tayo, diba? So, ligawan mo na, kung magkakaintindihan, saka pa magkasalan tayo. Ganyan tayong mga Pilipino. Nandyan tayo sa step by step. Pero dito sa kanila, diretsuhan sila. Diretsuhan sa malaking gastos, napakalaking gastos. Pagkatapos, pag hindi nag-intindihan, doon nagsisihan na. Wala na magawa, nagastos na eh. Ang ilang taon na pinaghirapan, nawala lahat. Sa isang iglap lang. Tapos, yung mga gold na binigay sa babae, syempre, dala ng babae. Yung pamilya ng lalaki, gusto kunin. Ay, ganito, ganyan. Na sila, ganito, gagawa ng kasulatan, ganito, ganyan. Andyan na yung mga kadaga-barangay, malalaking tao, andyan na, meeting na sila, kasi daw, laki ng gastos, kunin yung gold, mga ganyan. Pag ikakasal ka dito, yung duri nila, kumbaga, gold. Sit nandiyan, dito. Sit yan, kasama pa yan sa ilong.
Pero yung mga ano lang, pobre lang, ang ibibigay minsan, sing-sing lang kapag pobre lang ikasal. Tapos ihawan ka ng baka, yun lang, ganyan sa bahay lang ikakasal. Pero yung yayamanin na, ang lalaki ng mga seat dito, ilang piraso pa yung mga gift sa mga yayamaning mga auntie nila sa kaanak nila. Sa mga malalaking building yan kinakasal. Ganun dito. Sobra. Para kang artista. Kaupo ka sa stage. Hala. Parang kalahating araw ang picture-picture, video-video. Hala. Smile. Tapos, sobrang saya. Sobrang saya. Kung pwede nga lang manood kayo sa YouTube yung mga yayamanin na ano. Parang same kasalan lang sa Saudi. May mga, sa mga Dubai, yung mga ganyan. Same lang sila ng kasalan. May mga ano sila, wedding dress na ang mahal. Ang mahal ng mga gown ng ano dito, babae. Sus ko guys. Mga normal lang, maabot ng 100,000. Pagbilhin mo. Pero pag mag-rent ka, merong 30, 40. Pag mag-rent ka, 100,000, maganda na yun. Pero pag bilhin mo, may 1,000,000 na damit. May 2,000,000 na damit. Pang mayaman na talaga, sobrang yaman. Sus Mariusip. After ng kasiyahan. Ay, hiwalay day. Di nagkasundo. Hay, ambot sa langaw. Ganda yung ano no. Tayo kasi mga Pilipino, dumaan tayo sa sweet stage na andyan yung mag-girlfriend, boyfriend, andyan yung kiligan moment, andyan yung each other moment, each other bitter moment. Ano ba yun? Yung nakilala nyo ang isa't isa na talaga. Dito, sa akmang kasalan talaga. Kaya, yun ang tawag dito. Pag may kinakasal dito, may joke-joke dito yung mga tao. Yung mga matatanda na. Yung kinakasal na. Sasabihan na naman, no? Ay, meron na namang ma-injection na Pokemon mamayang gabi. Ganun sila mga. Tawa-tawa lang kami. Ma-injectionan daw. Mamayang gabi. Siyempre, yung lalaki, injection agad yun yan. Kay, kurug-kurug agad kay, ang laki ng ginastos eh. Ipon ng ilang taon, tapos para lang sa'yo yung babae ka. Pero dito, mayroon dito, kisses mga sis. Hindi na virgin. Nako, iniwan, binalik sa pamilya. Kasi, nung pagkurog-kurog, sabi ng lalaki, walang dugo daw. Dapat daw may dugo pag nagkurog-kurog sa unang gabi. Ay, walang dugo. Tapos, baga babae hindi na virgin. Binalik mga sis ang babae. Naghiwalay sila. Kahit magkanong gastos nila, wala. Ganun dito. Yung mga taga-bukid, ganun ang isip nila dito. Lalo na pag taga-bukid ka, ganun ang isip nila. Pag pakasalan ka, isip talaga nila sila yung nakauna. Pero doon sa atin, diba? Walang ano yan eh, walang ano sa atin yan. Kasi before nagpakasal, may iba na sinasabi na, yung mga nakaraan, yung mga ganyan. Dito, walang nakaraan dito. Hindi tanggap mga nakaraan. Pero mayroong iba sa city, kapag nakita nila may pamilya, asawahin ka ng matanda. Dito talaga, pag once hiniwalayin ka ng asawa mo, dinivorce ka, kahit bata pa ka, ang pupulot sa'yo, matanda talaga. Walang pupulot sa'yo yung bata pa. Oo. Matanda talaga ang pupulot sa'yo dito. Kapag bago kang divorce, hiwalay. Iba dito. Kaya, ang babae dito, pag kinakasal, sobrang sa sarili niya, paghahanda. Dito, magpasalon, halimbawa, ang kasal nila, bukas,
Ngayon, ang trabaho ng babae, whole day yan sa salon mga sis. By appointment yan sa salon. Whole day. Ang gagawin yan, mula dito, ditanggalan ng balahibo, dito sa mga mukha, dito, pati dito sa kamay, tanggalan ng balahibo, lahat dito sa paa, tanggalan ng balahibo, pati dyan sa ari mo, lahat tanggalin ng mga balahibo. Ganun ang paghahanda ng kinakasal dito ng babae. Dapat makinis. Kasi kumbaga, yun ang gift nila sa asawa nila. Talagang makinis na makinis. Tapos, si Elias, asawa ko hanggang ngayon, hindi lang ako makashave. Sabihin niya, magyaw-yaw yan siya. Hindi ako makashave. Ha? Panuhak ka nga ka, magyaw-yaw ka pa. Kung ayaw mo umano dyan, umalis ka. Kung gusto mo, wala kang maraming sinasabi. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Kung ayaw mo. Kung gusto mo. Sabihin mo niya, mag-aaway pa kami niyan, mga sis. Grabe. Kasi nasa culture nila yun. Pati sa pag-shave ng kanilang ari, kailangan talaga. Dito, every Friday ng umaga, mag-shave talaga yung mga lalaki. Malinis dito. Meron mang iba na hindi dito, sa ano lang, sa baba lang talaga. Kasi araw ng kanilang pagsisimba. Every Friday. Kumbaga, tawagin sa language nila is Juma Mubarak. So, ganun yun, dapat malinis sila. Bagong-bago yung damit. Kahit ang trabaho mo, pagbigyan talaga ng time ang Friday dito. Sarado ang mga tindahan. Yung ano lang, yung mga hospital lang ang bukas pagdating sa oras ng simba nila, kumbaga. After ng simba, pwede ka magbukas ulit ng tindahan. Yung iba, pwede magpahinga na sa bahay. So, ganun. Ganon dito mga sis. Ang dami nilang mga cultures, yung mga ganyan. Tradition, iba-iba ba? Tayo din, meron naman tayong tradition. Pero, hindi tayo masyadong mabusisi, kumbaga. Simple lang tayo mga Pilipino, no? Pag nagkaintindihan, pakasal. Kapag nagkaintindihan kayong dalawa, dito, kahit hindi pa kayo nagkikita in person, kahit sa cellphone lang, kasal. Pag gusto ng mga ginikanan, pag gusto ng mga parents, kasal agad. Lalo na pag gusto nila, ikaw anak, hindi ka pwede maghindi. Yun, sunod ka sa nanay ninyo. Kasi dito, ang mga mga tao dito, sunod talaga sa mga magulang. Hindi pwede sila maghindi. Talagang yun yung pag may arranged marriage, tapos sasabihin sa anak, ganito asawahin mo, ganitong date, kasalan. Preparation na agad sila. Hindi pwede yung magsabi ng hindi, ganyan. Ang mga bride and groom, ang mga magulang dito nagliligawan, hindi yung mga bride and groom, mga sis. Grabe. Kaya yung iba, nagsisihan after maghiwalay. Ang laki ng gastos, tapos ganun, sabi ko, nabalitaan ko, sabi ni Elias, ayan, sige, arranged marriage pa more. Yun ang sinabi ko. Kasi dito, ang mga parents ang nagdesisyon, hindi yung ikinakasal. Yung kinakasal, nagkikita lang tuwing kasalan. Nandyan sa upuan. Nahihiya nga maghawak ng kamay nagdikit lang, kahit magdikit yan sila, nahihiya, may awang pa dyan Pag ganunin lang, pag video-video pa, turuan ng videographer, ganon yung mga ulo nyo. Mga ganyan. Hawak yung kamay, nahihiya pa yung babae. Ayaw pa tumingin. Tapos yung lalaki hawak na, nahihiya din. Wow! Sana all, hiya-hiya. Pagkagabi, mag-injection the Pokemon dayon. Joke lang. Pero, that's true. Bitaw mga sis, anong oras na? Sige na lang kung yaw-yaw din Hay. Iniisip ko ang nangyari sa Pilipinas. Bakit, no?
ang mundo ngayon, may lindol, may baha. Super sad lang ang nangyari makikita mo sa newsfeed, ganun, may umiiyak. Siya lang yung naiwan sa pamilya. Siya lang yung nakasurvive sa pamilya. Tapos yung iba, super sad, pamalandungon, super sad isipin. Bakit kasi bilyon-bilyon ang ninakaw, no? May mga taong ganyan talaga. Ngayon siguro, napag-isip-isip na nila yung mga magnanakaw na kawawa naman kung ganito pala ang mangyayari, hindi na natin ninakaw yung pera sa gobyerno. Siguro yung mga magnanakaw, yung mga magnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Siguro nag-isip sila ngayon, kawawa naman yung napiktima. Ilan ang bahay na wash out, walang natira. Kahit yung mga mayayaman, yung mga sasakyan, nangaanod na sa ganitong sakuna, mayaman man o mahirap, pantay-pantay talaga. Swerte ka kung yung buhay mo masalba mo. Kung lahat kayo, Diyos ko po, ang sama ng nangyayari sa Pilipinas. Pero wala tayong magawa. Ganun talaga. Nangyari at mangyari na. So yun na guys, matulog na tayo. Kaya anong oras na be? 1 o'clock na. At sige na lang tayo. Isang oras din ako dito nagluto. Tapos yaw-yaw tayo. Shout out sa aking mga condiments. Diba? Condiments. Kitchen condiments. Andun yung sugar, may harina, yung gatas ko, wala nang laman. Yung kape ko, wala na. Ay, grasya. Yung tuyo, yung sarsa ng noodles. Iba sila dito pag mag-spaghetti. Tangan lang og sarsa. Wala na maraming kuskus balungos. Mag-boil lang sila ng noodles, tapos ilagay lang yung sarsa. Di ba tayo hindi? Maggawa muna ng sarsa, lagyan ng maraming onion, lagyan mga grilled chicken, grilled beef, mga ganyan. Dito, diretsuhan guys. Hab-hab agad ng noodles. Ako hindi ganyan nagluto ako. Kaya yung mga anak ko, pagbigyan ng noodles, galing doon sa mga ibang or doon sa mga auntie nila, ganun magluto. Hindi sila kumakain, hindi daw masarap. Nasanay sila sa akin na pag nagluluto tayo mga Pilipino, marami tayong niluluto muna, sibuyas, yung mga karning giniling, yung mga ganyan. Marami tayong timplado. Sa kanila, noodles lang lutuin, tapos buhos yung isang garap po na sauce. Yun na. Bitaw sa nanood dito, shout out sa lahat. Maraming thank you sa inyo. Dahil sa inyo, nakakain pa kami ng Pinoy food. Diba? Kapag wala na, magdildil ng mantika, ng chapati. Daming mantika dito. Dito mga sis, puro mantika ang pagkain dito. Imagine nyo, asan na ba yung mantika ko? Ito yung mantika ko. Ang isang ganito, ilang liters ba to? 100% pure oil. Canola, cooking oil. Safe ba to mga sisi? 4.5 liters. Naturally contains omega-3, fortified with vitamins E and D3. Canola, cooking oil. Ito, lang to namin maubos to? 2 weeks lang. 2 weeks. At kasama na yung mga prito-prito, sakari, mga ganyan. 2 weeks. Ganun sila dito. Hindi sila mahilig sa sabaw. Kaya ako minsan nagsasabaw talaga ako pag meron akong fresh na gulay.
Pero pag yung galing sa palengke na ano na, lutay-lutay, gutay-gutay na yung mga dahon-dahon, hindi ako bibili ng mga ganun. Dito lang ako pag sarili kong tanim. Nagtatanim talaga ako kahit sa paso. Yung mga dahon-dahon sibuyas. Meron ako dyan sa harap ko. Pag ilagay ko sa itlog, lagay sa sabaw-sabaw, mga ganyan. Huy! Mag 40 minutes, 35 minutes na pala yung ano natin. Thank you mga sis for watching. Salamat especially sa mga OFW. Salamat silent viewers, sa mga watching without skipping. Huy, huwag kayo mag-skip ha, para makabili ko ng masarap na pagkain. Bili ako ng corned beef. Favorite ng aking mga anakis. Kasi ilas kumakain nun eh. Ang mahal ng corned beef dito, day. 1,000 plus ata sa pera nila. 1,200. Ganyan. Tapos yung pansit canton mga sis, 1,500. Isang balot yun, 6 pieces. Don't skip ads. Thank you. Salamat. Para makabili ako ulit ng Pinoy food. Hindi lang harina, hindi lang mantika, at saka yung itlog kong 4 na tray sa isang buwan. So, yun. Thank you for watching. Salamat. God bless everybody and I love you all. Bye.